Mavi? Hindi makapaniwala at gulat na gulat si Oliver pagkakita sa kababata. Ito ang huling tao na inaasahan niyang makita roon. Napakatagal na panahon na mula nang huling makita niya ito. Nabigla rin si Mavi. Sa ayos ay parang hindi rin ito inaasahan na siya ang makikita roon. Nang mapawi ang pagkabigla nito ay napalitan iyon ng isang malungkot na ngiti. Ako nga, Oliver. Kumusta? You mean, ikaw ang... Ako nga. Agaw nito sa mga salitang hindi niya matuloy. Hindi ko naisip na ikaw palang lalaki na sinasabi ni Sharon. Naihilamos niya ang mga kamay sa muka na para bang sa ginawa niyang yun ay magbabago ang mukha ng babae na nasa harap niya. Pero nang tingnan uli niya ang kaharap ay walang nabago rito. Sa katunayan, tila nanuyo ang lalamunan niya nang mapansin ang manipis at maikling negligee na suot nito. Let's talk over dinner. Sabi nito na nagpauna na sa komedor. Napasunod na lang siya. Ano pang tinatayo mo? Maupo ka na. Sabi nito sa pag-aatubili niya. Hanggang ng mga sandaling yon, hirap siyang iproseso sa isip na ang Avi pala na sinasabi ni Sharon ay walang iba kundi ang kababata niyang si Mavi. Sinikap niyang iwaksi ang pagkalito at naupo na lang sa silyang kaharap nito. Sinenyasan nitong salinan niya ng white wine ang kanilang mga wine glasses. Parang robot naman na sumunod siya. Paano mo nakilala si Sharon? Sa wakas ay naisip niyang itanong. Nagkita kami sa Memorial Park. Dumalaw ako sa puntod ng namatay kong fiancé at siya naman. Well, she was just looking around. Naabutan kami ng ulan at pinasukob niya ako sa payong niya. Inihatid ko naman siya sa matatag. Nakita pa nga kita nang salubungin mo siya. Mabait ang girlfriend mo. Madali siyang makagaanan ng loob. Kinaibigan niya ako. Ako naman, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapalapit sa kanya. She is everything. I am not. Lagi siyang masigla, masayahin, sa kabila ng kalagayan niya. Napasagap na naman siya ng hangin na parang mapapalis niyo ng pagkabigla niya. What about this thing? Paano niyo naisip to? To tell you the truth, I find this ridiculous. Pinilit lang niya ako. She even used emotional blackmail to make me say yes to your whim. I can't even think na ginawa niya to para lang sa isang tulad mo, na kailan lang niya nakilala. Hindi niya ikinubli ang panunumbat sa kanyang tono. May whim. Malungkot na ulit ni Mavi. Madali lang sabihin yun ng isang tulad mong marami pang alas na natitira sa kamay. To put it crudely, and I hope this won't happen, when Sharon is gone, you still have a long time to grieve and to forget. At kapag nakalimot ka na, pwede kang magmahal uli ng iba at bumuo ng sarili mong pamilya. Pero ako, hindi ko na maaaring hintayin hanggang sa makaraos ako sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng fiancé ko, Oliver. Dahil baka mawalan na ako ng kakayahang magkaanak bago pa mangyari yon. At hindi ko na nakikita ang sarili ko na magmamahal pa ng iba. Kung wimang tawag mo ron, wala akong magagawa. They ate in silence. Hindi niya alam kung paano pagagantihan ang mga sinabi nito. Marami pang mga salita ang gustong kumawala sa bibig niya. Ngunit parang tuksong bumabalik ang nakaraan sa isip niya. Sa huli, minabuti na lang niyang baguhin ang topic. May pumalit na pala kay Nat. Matagal na, bago pa ako umalis noon sa matatag, nagdesisyon na ako na kalimutan siya. At nagawa ko naman. Gabby, that was my fiancé name, was perfect. Sobrang bait niya. Very loving. He was so special. He was so perfect for me. Ikakasal na sana kami, pero bumuntong hininga ito. Look, Oliver, kung naaasiwa kang gawin to, okay lang, hindi kita pipigilang umalis after ng dinner natin. Too late to back out now. Naipangako ko na to kay Sharon. I won't disappoint her. Napansin ni Mavi na napangalahati ni Oliver ang bote ng white wine, samantalang siya, hindi pa maubos-ubos ang kalahating laman ng kanyang wine glass. Lihim na napakagatlabi siya. Idinadaan marahil nito sa pag-inom para makaipon lang ng lakas ng loob sa kanilang gagawin. Well, hindi niya masisisi ito. Siya man ay duda pa rin sa sarili kung magagawa nga niyang ipagkaloob dito ang katawan niya sa gabing yon. Isipin pa lang na walang pag-ibig na sangkot sa aktong yon ay pinanghihinaan na siya ng loob. Tanging ang kagustuhan lang niya magkaanak ang pinagkukunan niya ng lakas ng loob na ituloy yon. Isa pa, hindi niya inaasahan na ang kababata niya pala ang lalaking sinasabi ni Sharon. Bakit kaya ang nobyo pa nito ang isinubo nito sa gusto niyang mangyari? Nakadagdag lang yan sa pagdadalawang isip niya na ituloy ang gagawin nila ni Oliver. Are you finished? Napaangat ang tingin niya. Nakatitig sa kanya si Oliver. Para bang pinag-aaralan siya nito. Parang pilit binabasa
kung ano ang nasa loob niya. Binawi kaagad niya ang tingin dito. Wala na palang laman ang platito ng dessert na kinakain niya. Oo, ililigpit ko na palang mga to. You don't have to do that. Bakit? Sabi ka na bang gawin natin ang dahilan ng ipinunta ko rito? Nag-init ang mukha niya sa pagkahiya, lalo pa nga na para siyang kinukutsa nito. Tinipon niya ang katatagan bago sumagot. Kung mahal kita, kung ikaw sana si Gabi, baka hindi na tayo nakarating dito sa komedor at ako na mismo ang nanghila sa iyo sa kwarto kanina pa. Huwag mong isipin na madali sa akin na gawin to. Hindi mo ko talaga kilala. Pagkasabi niyon ay sinimulan na niya ang pagliligpit. Naramdaman na lang niyang sumunod ito sa kusina. Tinulungan siya nito sa pagliligpit ng mesa. Hinayaan lang niya ito. Hindi siya umiimik. Ang Oliver na kilala niya ay hindi lang gwapo at may perfect physique. Mas napansin niya noon ang kabaitan at pagiging gentleman nito. Kaya nga sa mga kaibigan niyang lalaki noon, mas dito siya naging malapit at mas naging bukas. Ang kasama niya ng mga sandaling yon ay isang lalaking mapagduda at mapanumbat. Kung sa bagay, ay hindi niya masisisi ito. Maprinsipyo ang Oliver noon na natatandaan niya. Kaya siguro ganito ito ngayon dahil labag talaga rito ang pagtatalik na gagawin nila. Dapat nga palang hindi niya inisin ito. Siya ang humihingi rito ng pabor. Napansin ko na may CD player sa sala. Pwede ko bang buksan yun? Tumango na lang si Mavi. Gusto muna niya mapag-isa kahit sandali. Nang makatalikod na ito, ay sumandal siya sa kitchen counter. Ilang pagsagap at pagbuga ng hangin ang ginawa niya para makalma ang kanyang sarili. Dahil sa totoo lang, kinakabahan siya sa gagawin nila ni Oliver. Bakit ba hindi ko pa kay Gabi na ipagkaloob ang sarili ko noon? Himutok niya. Hindi pa siya nagtatagal sa posisyong yon nang marinig niya ang isang lumang kanta ni David Pomeranz, ang The Old Song. Naupo siya sa kitchen chair at ikinalang ang mga siko niya sa mesa bago niya isinubsob ang kanyang muka sa mga palad. May excitement na gustong bumangon sa dibdib niya pagkarinig niya sa kanta na pinipigilan naman niya. Kahit paano, may nararamdaman siyang guilt sa gagawin nila ni Oliver. Hindi tama yon. Something wrong? Biglang nag-angat siya ng ulo. Sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Oliver. May masakit ba sa'yo? Wala. Aniya kasabay ng pag-iling. Sorry sa nasabi ko kanina sa... Itinaas niya ang isang palad para mahinto ito sa pagsasalita. Nagkibit balikat bago iabot sa kanya ang isang kamay. Come, doon muna tayo sa sala. Walang salitang sununod niya ang sinabi nito. Nagpahila siya rito hanggang sa sala. Hindi nito binitawan ng kamay niya nang naroon na sila. Sa halip, kinuha pa nito ang isa niyang kamay at inilagay iyon sa batok nito. Pagkatapos, ipinalibot naman ito ang mga braso sa katawan niya. Pigil-pigil niya ang paninigas ng magkadikit ang kanilang mga katawan. Damang-dama niya ang init ng mga palad nito sa manipis na tela ng pantulog na suot niya. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata nito. Natetensyon siya at kinakabahan. Gustong-gusto na niyang kumalas dito at sabihing wag na lang nilang ituloy ang gagawin nila. Nang hapitin nito ang bewang niya, ay lalo siyang napatikit sa katawan nito. Nanigas siya. Relax. Bulong nito. It's too late to chicken out now. Saglit na sumulyap si Mabi sa mga mata nito. He was not smiling, but he wore a pleasant face. Nababasa ba nito ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun? Nang matapos ang kanta ay niyaya siya nito sa terasa. May garden set doon. Doon siya pinaupo nito. Sa halip na maupo ito, ay pumwesto ito sa likuran niya. Napakislot siya nang lumapat ang mga palad nito sa kanyang mga balikat. You're too tense. Imamasahe ko lang ang mga balikat mo. Tiyak ang galaw ng mga daliri nito habang minamasahe siya. Mukhang sanay na sanay ito. Tinunto ng ekspertong mga kamay nito, hindi lang ang shoulder blades niya, kundi pati na ang batok at likod niya. Unti-unting nawala ang tensyon ni Mavi. Masarap sa pakiramdam ang hagod ng mga kamay nito sa kanyang mga kalamnan. May 10 minuto na marahil siyang minamasahe nito nang mapansin niya na naging mas mabagal ang mga kamay nito. Naging mas parang dumadama iyon kesa nagmamasahe. Naging tila pahaplos imbes na padiin. Nagsimulang magtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Ngunit hindi niya pinahinto ito. Ito ang kusang huminto. Walang imik na iniabot nito ang isang kamay sa kanya. Nagpahila naman siya at pumasok na sila sa loob. Dumating na ang kinatatakutan niyang sandali. Ito na ang gumiyas sa kanya papasok sa silid. Nang maisara ang pinto, ay hinapit kaagad siya nito. Pumikit na lang siya at hinintay ang mga susunod na kilos nito. Humaplos at dumama ang isang kamay nito sa kanyang likod at braso.
Sumamyo ito at lumapat ang maiinit na labi sa gilid ng kanyang muka, pisngi sa mga talukap ng kanyang mga mata, sa ilong, sa bibig. Hindi na niya namalayang nadala na pala siya nito at naihiga sa kama. Nang dumantay ang hubad na katawan nito sa kanya, ay napadilat siya. Maiitim na mga mata ang sumalubong sa kanya bago siya siilin nito ng halik. And for them, there was no turning back. "Hi, how are you? It's been a while since I last heard from you. I hope you're okay." Binura lamang ni Mavi ang mensahe. Text message iyon na galing kay Sharon. Sa loob ng linggong yon, 3 beses nang nagte-text ito sa kanya. Noong mga nakaraang buwan naman ay araw-araw pa. Kung minsan, tinatawagan pa siya nito. Ngunit sa loob ng 3 buwan mula nang may maganap sa kanila ni Oliver, minsan man ay hindi niya sinagot ang mga text at tawag nito. Itinalaga na niya sa sarili na putol na ang ugnayan niya sa alinman sa dalawa. Kagagaling lang niya sa kanyang obstetrician. Maayos naman daw ang lagay ng fetus sa kanyang sinapupunan. Maayos ang tibok ng puso nito. Indikasyon na malusog ang buhay na nasa sinapupunan niya. Matagumpay na nagbunga ang kanilang minsang pagtatalik ni Oliver. Naglihi siya at labis-labis ang kanyang pasasalamat. Napangiti siya nang maisip na magiging ina na siya. Ngayon pa lang ay masayang-masaya na siya. Tama si Sharon nang sabihin nito na sana raw, maging maganda na ang pananaw niya sa buhay kapag nagkaanak na siya. Ngayon pa lang, sa bawat umaga na gumigising siya ay paganda ng paganda ang pananaw niya sa buhay. Mula nang mamatay si Gabby, noon lang uli niya nagawang umiti tuwing gigising siya. "I have a reason to smile now, and it's all because of this tiny little life in my belly." Hindi niya bibiguin si Sharon. Hindi niya sasayangin ang pagsasakripisyo nito na ipahiram sa kanya si Oliver sa loob ng isang gabi. Pakamamahalin niya ang anak niya. Pinagmasdan niya sa salamin ang pipispang tiyan. Nagsisimula ng magkalaman iyon. Lumalapad na ang balakang niya. Nagsisimula na ring lumaki ang dibdib niya. Sa katunayan, medyo masikip na ang office uniform niya. Nakaplano na ang kanyang pagre-resign sa opisina. Ngunit bago yon, ay kailangan muna niyang ipagtapat sa mga magulang niya ang kanyang kalagayan. Napahugot siya ng hininga. Walang kamalay-malay ang mami at daddy niya na magkakaapo na ang mga ito. Dumaan sa isip niya na wag na lang sanang sabihin sa mga ito ang kalagayan niya. Alam niyang wala man lang katiting na pagdududa kahit ang mami niya na buntis siya. Hindi kasi siya nagkaroon ng morning sickness. Wala rin siyang craving sa kahit na anong pagkain. Kung aalis ka agad siya sa kanila ay walang malalaman ng mga to. Nasa edad na siya para magpasya sa kanyang sarili at para pangatawanan ang bawat pagpapasyang iyon. Ano man ang sasabihin sa kanya ng mga to, hindi makakaapekto sa mga una na niyang plano. Ngunit nakokonsensya siya na ilihim sa mga magulang ang kanyang kalagayan. At bilang paggalang man lang sa mga to, ay kailangan niyang ipagtapat ang lahat. Mayroon na siyang lugar na lilipatan sa Canada. Kapag umalis siya sa Pilipinas, ay doon muna siya titira sa mga tito marino niya hanggang sa makakita siya ng magandang tirahan. Mayroon na rin siyang potensyal na papasukan doon kapag handa na uli siyang magtrabaho. May mga pagkakataon na sumisingit sa panaginip niya ang mga naganap sa kanila ni Oliver. Nagigising siyang puno ng guilt ang pakiramdam. Pinipilit na lang niyang iwaksi iyon. Dapat niyang isara na lang ang bahaging yun ng kanyang buhay. Dumadalangin siyang, sana hindi na sila magkita ni Oliver kailanman. Paglabas niya ng kanyang silid, ay nakasalubong niya sa pasilyo ang mami niya. Mukhang kadarating lang nito, nakadamit panlakad pa nga ito. "Mag-usap nga tayo, Mavi." Seryoso ang boses at anyo na bungad nito. "Tungkol saan, Mi?" "Nagkita kami ng isang kumari ko ngayon lang. Nakita ka raw niya nang galing sa klinik ng isang obstetrician. Totoo ba?" Mukhang mahihirapan siyang ipagtapat dito ang kalagayan niya. Noon pa lang ay napaka-intimidating na nandating nito. Ngunit alam niyang iyon na ang tamang panahon para ipaalam dito na buntis siya. Opo, Mi. Ano naman ang ginagawa mo ron?" Kahit tanda na siya, nakakaasiwa pa rin palang sabihin dito. Nagpa-prenatal check-up po." "Ano?" Hinapit ni Mavi ang makapal na shawl niya upang paglabanan ang pang-umagang lamig ng Marso. May suot naman siyang damit, makapal na sweater at knitted scarf, ngunit nakasanayan na niyang ibalabal ang shawl na padala ng mami niya nang umalis siya sa Pilipinas. Nasisihang pinagmasdan niya ang dilaw na buko ng mga daffodils sa harap ng kanyang inuupahang bungalow. Malaki ang hardin niyon sa harap at malalaki na rin ang mga ipinunla niyang flowering plants sa garden beds na nasa magkabilang panig ng stone fat. Mula nang dumating siya sa Vancouver, nakasanayan na niya ang pamamasyal sa malawak na Stanley Park tuwing umaga. Mahigit 1 milya lang ang layo niyon sa kanyang rented house, kaya nilalakad lang niya.
Paglalakad ang naging ehersisyo niya mula nang dumating siya roon. Sa ganda ng kapaligiran, hindi niya namamalayang nakapunta at nakabalik na siya ng bahay ng walang kahirap-hirap. Sa mga umagang hindi siya nakakapamasyal sa Stanley Park, ay ginugugol naman niya ang oras sa kanyang flowering garden. Napansin kasi niya na karamihan ng mga residente sa kanilang kalye ay may mga nagagandahang flower garden. Kapag naman hapon siya namamasyal sa nasabing parke, pinubusog niya ang mga mata sa ganda ng sunset doon at sa makulay na refleksyon ng araw sa napakaraming cherry trees. Kapag weekends, sinusundo siya roon ng kanyang pinsang si Angelo. Cancer survivor ito na nakabalik na sa normal na pamumuhay. Dinadala siya nito sa mga lugar na gusto niyang puntahan, tulad ng English Bay at ng mga museo. Habang naglalakad, naalala uli niya ang pag-uusap nila ng kanyang ina pagkatapos niyang ipagtapat dito ang kanyang pagdadalang tao. Sumama ang loob nito. Kung kailan daw siya tumanda ay saka pa siya naging disgrasyada. Napilitan tuloy siyang sabihin dito ang dahilan ng pagbubuntis niya. Ipinagtapat niya rito pati ang mga saloobin niya. Hindi na nga lang siya nagbanggit dito ng pangalan. Hindi na niya ipinaalam pa rito kung sino ang ama na magiging anak niya. Madali naman para sa kanyang ama ang pagtanggap sa kanyang kalagayan. O kung hindi man, hindi na lang nito ipinahalata sa kanya. Binigyan pa siya nito ng dagdag na suportang pinansyal sa kabila ng pagtanggi niya. Ang trust fund niya na hindi nagagalaw ay ginamit na niya upang rentahan ang bungalow na kasalukuyan niyang tinitirhan. Walang buwan na ang dinadala niya. Hinaplos niya ang kanyang maumbok na tiyan. Isang mahusay na obstetrician ang inirekomenda sa kanya ng asawa ni Tito Marino. 4 na beses na siyang nagpapacheck up sa nasabing doktor. Na-ultrasound na nga ang tiyan niya. Lalaki raw ang baby niya. Sandaling huminto siya sa bukana ng Stanley Park para pagsawain ang mga mata sa nagsisimula ng mamukadkad na cherry blossoms. Napakaganda ng lugar na to, anak. Bulong niya sa munting buhay sa kanyang sinapupunan. Gusto kong lumaki ka rito. Magiging tahimik ang buhay mo sa lugar na to. Huwag mo lang sanang hahanapin sa akin ng daddy mo, anak, dahil yun ang isang bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Sumagap uli siya ng sariwang hangin at sinikap na iwaksi ang alaala ni na Oliver at Sharon sa isip niya. Nakapagtatakang mula nang magbuntis siya, ay bihira nang sumagi sa isip niya si Gabby. Para bang pinalis ito sa sistema niya ng sanggol na kanyang dinadala. At kung maalala man niya ang namayapang nobyo, pawang magagandang alaala na lang ang naiisip niya sa nakaraan nila. Pawi na ang pagdadalamhati niya sa pagkamatay nito. Laking gulat niya nang pagbalik niya sa kanyang inuupahang bahay ay makita ang kanyang ina at pinsang si Angelo sa labas ng gate. Sa tabi ng mga to nakaparada ang kotse ng pinsan niya. Napabilis ang paglapit niya sa mga to. Mommy, ano ginagawa niyo rito? Niyakap niya ito, hindi pa man ito nakakasagot. Kasusundo ko lang sa kanya sa airport, Ate Mavi. Sabi ni Angelo. Gusto ka raw niyang sorpresahin kaya hindi niya sinabi sa iyong darating siya ngayon. Malaki na pala talaga ang tiyan mo. Sabi ng mami niya. Kumusta naman ang lagay mo rito? Hindi ka ba nahihirapan? Okay lang po ako dito, Mi. Nag-e-enjoy ako kahit mag-isa. Pumasok na tayo sa loob. Ayon sa mami niya, hindi raw ito mapalagay na nag-iisa siyang namumuhay roon habang buntis siya. Ang daddy na rin daw niya ang nag-udyok dito na samahan siya roon hanggang sa makapanganak siya. Bago nga pala ako umalis sa atin, tumawag sa bahay yung kaibigan mong si Sharon. Napatingin siya sa mami niya. Nakaramdam ka agad siya ng apprehension. Sinabi niyo ba na narito ako sa Canada? Hindi. Alam naman niyang wala ka sa Pilipinas. Basta ang sabi lang niya, ibalita ko raw sa iyo na patay na ang lola niya. Inatake raw sa puso. Hindi pa nga yata na ililibing nang umalis ako sa atin. Kahapon lang naman siya tumawag. Nalulumong na paupo siya sa sofa. Ang lola na lang ni Sharon ang tanging kamag-anak na dumadamay rito, ngunit nawala pa. Sa pagkakaalam niya, ulila na sa ama ang kanyang kaibigan. Ngunit may ina pa ito at 2 kapatid na lalaking nakatatanda rito. Hindi nabanggit sa kanya ni Sharon kung bakit ito napawalay sa ina. Iba ang tirahan ng mga to. Gustong-gusto na niyang tawagan ng kanyang kaibigan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Bahala na si Oliver dito, hindi naman ito mag-iisa. Nang tumuntong sa 9 na buwan ng ipinagbubuntis niya, ay ang daddy naman niya ang dumating sa Canada. Minabuti raw nitong magbakasyon sa trabaho para masamahan din siya. Gusto raw nito na naroon ito kapag isinilang niya ang magiging apo nito. Naluha tuloy siya sa ginawang iyon ng daddy niya. Sa kabila ng kanyang pagsuway sa mga magulang, ay ganoon pa ka-supportive ang mga to sa kanya. Isang malusog na batang lalaki ang iniluwal niya pagkalipas ng 9 na buwan. Naluha siya sa tuwa na makita niya kung gaano ito kagwapo.
Pinangalanan niya itong Mark Obed. Thank you God. Mahigit 1 buwan ang nakapanganak si Mavi nang sumapit ang birthday ni Sharon. Hindi siya mapakali. Gusto niyang tawagan ng kaibigan para batiin ito. Gusto rin niyang kamustahin ang kalagayan nito. Alamin kung nagkaroon ba ito ng kompletong remission sa leukemia. Kung ano na ang kalagayan nito nang pumanaw ang lola nito. Nagsisisi siya kung bakit hindi pa niya tinawagan ito noong kamamatay pa lang ng lola nito. Bakit nga ba hindi ko siya tawagan? Kailangan ko ring ipaalam sa kanya na nagtagumpay ang pagsasakripisyo niya. Napakawalang utang na loob ko naman kung tuluyan ko siyang kakalimutan pagkatapos ng mga nagawa niya para sa akin. Nanginginig ang kanya mga kamay nang pindutin niya ang mga numero ng cellphone ni Sharon. Pagkatapos ng 2 ring ay narinig niya ang tinig nito sa kabilang linya. Hello? Naibaba niyang bigla ang receiver ng telepono. Palabas na siya ng silid nang magring naman ang telepono niya. On instinct ay sinagot niya yon. Hello? Tumawag ka kanina sa akin pero naputol ang linya. May I know who's on the line please? Hindi niya magawang umimik. Please? Untag sa kanya ni Sharon. Ang kakaibang tono nito ang nagbunsod sa kanya para puwersahin ang sarili na sagutin ito. Para itong nakikiusap, parang desperado. Sharon? Si Mavi ito. Happy birthday! Sukat doon ay bigla na lang humagulhuli ito.